Si Hikaru ay isang karaniwang high schooler, ngunit may matinding social anxiety at walang malinaw na direksyon sa buhay. Isang umaga, maagang nagising si Hikaru, matapos pilitin ang sarili na bumangon. Pumunta siya sa train station at sumakay sa unang tren papunta sa kanyang school. Pero may bumabagabag sa kanya. Kagabi, habang nagbibisikleta, may nakita siyang kakaibang orange na liwanag sa langit at may narinig na boses na tumatawag sa kanya. Nais niyang alamin kung ano iyon, pero wala pa rin siyang nakukuhang sagot. Habang nag-scroll siya sa kanyang phone, napansin niya ang isang buntis na babae na nakatayo sa harap niya, pati na rin ang dalawang matandang babae na tahimik na hinuhusgahan siya dahil hindi niya ibinibigay ang kanyang upuan. Alam niyang tama ang magbigay galang, kaya tumayo siya para ialok ang upuan sa buntis. Ngunit narinig niya ang ilang guys sa likod na tila nagtatawanan. Akala niya ay pinagtatawanan siya bilang goody two shoes. Nang lumaon, napagtanto niya na hindi pala siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Ngunit habang nag-aalinlangan pa siya, ang lalaking katabi niya ay nakapagbigay na ng kanyang upuan sa buntis, kaya't naiwan siyang nakatayo ng awkward. Nahihiya si Hikaru at halos gusto na niyang bumaba ng tren, ngunit biglang sumakay ang ilang classmates niya at napansin siya. Nakisama siya sa kanila, kahit pa hindi siya masyadong nakikinig dahil iniisip pa rin niya ang kakaibang nakita kagabi. Tinanong siya ng mga kaibigan tungkol dito, at ikinwento niya ang natatandaan niya. Isang boses ang narinig niya at nakita niyang maliwanag ang paligid ng Kami Building. Nais niyang makita ito ng mas malinaw, kaya't nagbike siya papunta sa burol upang magkaroon ng mas magandang view. Ngunit hindi niya alam na may malaking labanan sa loob ng Kagami Building. Isang girl na may robot arm sa kanyang mga tagiliran ang nagnakaw ng isang orange cube at tinangka niyang tumakas sa bubong. Ngunit pag-akyat niya, napaligiran siya agad ng mga gwardya ng private police force at nakilala siyang isang mecha-UD user. Nilabas nila ang kanilang mga weapons para subukang pabagsakin siya, ngunit hindi ito ganoong kadali dahil sa kanyang mechanical arms. Matapos mabaigo ang mga pulis, gumamit sila ng mga specialized weapons upang i-freeze siya sa kanyang pwesto. Lumabas ang boss na may sariling mechanical creature na napahusay sa pamamagitan ng eksperimento para maging mas mabisa. Nagalit ang mechanical arms ng girl dahil sa ginawa ng lalaki sa kanilang kauri, ngunit walang awa ang lalaki habang kinukuha ang cube para gamitin sa kanyang future experiments. Hindi pumayag ang girl at, sa tulong ng kanyang arms na sina Sinus at Deck, nakatakas siya sa bitag at inatake ang weapons developer. Sa kalagitnaan ng labanan, nakuha niya ang cube, ngunit dahil nasira ang containment tube, tumilapon ito ng ilang daang metro pataas. Dito napanood ni Hikaru ang isang pagsabog mula sa building at nakuhanan pa niya ito ng video. Pero nang tignan niya ang kanyang recording, walang kakaibang lumabas. Naalala rin niyang may nakita siyang kumikislap na cube na bumagsak malapit sa building, ngunit wala rin ito sa kanyang video. Biniro siya ng mga kaibigan na baka nag-inip lang siya, pero alam niyang totoo ang kanyang nakita. Nang magtanong ang mga kaibigan kung anong boses ang narinig niya, sinabi niya, kahit nahihiya, na humihingi ng tulong ang boses na iyon. Biniro siya ng mga kaibigan na baka multo ang narinig niya, pero alam ni Hikaru ang narinig niya. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, muli niyang narinig ang boses na iyon. Kahit may klase siya, tumakbo siya para sundan ang boses. Napunta siya sa Kagami Building, at hindi niya alam kung ano ang hinahanap, ngunit habang papasok siya sa isang roped-off na lugar, pinigilan siya ng isang police officer, sinasabing bawal siyang pumasok doon. Tinanong ni Hikaru kung bakit bawal, kaya ipinaliwanag ng officer na si Chami ay nagbigay ng malaking donasyon sa police station kapalit ng tulong ng ilang officers sa isang maliit na sitwasyon. Bigla naman siyang tinawag sa radyo, sinasabing kailangan ni Mr. Kagami ang lahat ng officers sa likod na kwarto. Tumalikod ang officer at umalis, iniwan si Hikaru malapit sa restricted area. Noong una, balak sana ni Hikaru na bumalik dahil isa siyang law-abiding citizen, pero habang papaalis na siya, muli niyang narinig ang boses. Kaya nagpasya siyang huwag pansinin ang "Do Not Cross" tape at nagsimulang maghanap sa abandoned section ng compound. Naglakad siya sa paligid hanggang sa makita niya ang isang nakakatakot na kumikislap na cube sa gitna ng sahig. Nagtataka siya kung ito nga ba ang tumatawag sa kanya. Lumapit siya dito, at tama nga, nagsimula itong magsalita, dahilan para matakot siya ng kaunti. Gayunpaman,
Inabot pa rin niya ang kanyang kamay upang hawakan ito, na nagdulot ng matinding flash ng liwanag. Lumipad ang cube papunta sa langit at bumagsak sa likod ni Hikaru, na nagdulot ng isa pang liwanag at nakaagaw ng atensyon sa paligid. Pagdilat ng mga mata ni Hikaru, may isang malaking braso na lumalabas mula sa kanyang likod at ang braso ay tuwang-tuwang nakalaya sa wakas. Naririnig ni Hikaru ang boses ng kung sino ngunit wala siyang nakikitang tao, kaya nagsimula siyang magpanik hanggang sa nakuha ng braso ang kanyang atensyon para pakalmayin siya. Ang makita ang isang metal arm sa kanyang likod ay hindi nakatulong para kumalma si Hikaru, pero ang braso ay nagpapasalamat sa kanya dahil sa pagligtas nito. Sinubukan nitong ipakilala ang sarili ngunit natanto na hindi nito maalala ang pangalan nito. Hirap pa ring tanggapin ni Hikaru ang braso sa kanyang likod, pero napansin niyang hindi talaga ito nakakabit sa katawan niya kundi sa jacket lamang. Bago pa siya makapag-isip ng susunod na gagawin, biglang may drone na dumating para mag-imbestiga sa lugar. Inisip ni Hikaru na ang robot arm ay pag-aari ng Kagami Group at ayaw niyang mapahamak kaya't hinubad niya ang kanyang jacket para maibalik ito. Ngunit biglang pinaandar ng drone ang mga buzzsaw nito at sinubukang patayin siya. Nagsimulang tumakbo si Hikaru para iligtas ang sarili. Inakala niyang ang arm ang dahilan kung bakit siya hinahabol ng drone. Nang mapatid siya, tinangka niyang ibalik ang braso para tumigil na ang pag-atake, ngunit mukhang siya talaga ang target ng drone. Sa huli, kinailangan ng arm na depensahan siya. Traumatized si Hikaru mula sa muntik na pagkamatay at hindi niya maintindihan kung bakit siya mismo ang tina-target ng murder drone sa halip na ang braso. Ngunit sinabi ng arm na wala silang oras para magpahinga dahil paparating pa ang mas maraming drones at ang tanging paraan upang makaligtas siya ay kung magtutulungan sila. Samantala, sa Kagami Headquarters, naipaalam na sa presidente na natagpuan ng mga drones ang nawawalang trigger arm, ngunit tila nasa pag-aari ito ng isang random na bata. Tinanong ng isa sa mga higher-ups kung ang bata ba ay miyembro ng arms organization, ngunit ayon sa background check, isa lang talaga siyang random na batang nakakita ng arm. Nagutos ang higher-up na mag-set up ng 2 kilometro perimeter upang hindi makatakas ang bata, at lahat ng puwersa ay dapat nakatuon sa pagkuha ng trigger arm. Wala siyang pakialam sa batang nagmamay-ari nito, habang nakatakas si Hikaru at ang braso mula sa drones, nagpapasalamat si Hikaru na ligtas siya pero gusto pa rin niyang malaman kung ano ang arm at bakit siya tinutugis nito. Sa kasamaang palad, walang maalala ang arm kaya hindi nito masagot ang mga tanong ni Hikaru. Ang alam lang ng arm ay mabait si Hikaru sa pagliligtas dito. Karaniwan, hindi makakagalaw ang arm ng walang arbitrium, ngunit kay Hikaru, malayang-malayang gumalaw ito. Binati ni Hikaru ang braso sa kalayaan nito pero sinabi niyang hindi siya makikialam pa. Nagpasya siyang iwan ang arm kasama ang kanyang jacket. Ngunit nakiusap ang braso na huwag siyang iwan at binalaan si Hikaru na hindi ligtas ang paligid. Ang tingin ni Hikaru ay nasa panganib siya dahil sa braso, kaya ang paglayo dito ang pinakamabuting paraan upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, napansin niyang habang lumalayo siya, humihina ang boses ng braso. Nang lumingon siya, nakita niyang halos nawalan ng kapangyarihan ng arm. Sa ilang pagsubok, napagtanto niya na nawawalan nga ng power ang arm kapag masyadong lumalayo sa kanya, na nangangahulugang magkasama silang magtatagal, para sa ikabubuti o ikasasama nila. Kalaunan, nasundan sila ng drones, pero ngayon, sinabi ng arm na siya na ang bahala. Hinawakan nito ang sahig at hinayla si Hikaru palayo sa drones. Habang ginagawa ito ng arm, pinapanood sila ng weapons developer mula sa malapit na water tower at naiinis siya na ang trigger arm ay naging mahina. Ngunit kailangan niya pa rin itong mabawi, kaya hayaan niya munang drones ang humabol. Mas mahalaga, nalaman niyang hindi lamang siya ang nag-aasam sa trigger arm kaya kailangan niyang harapin muli ang babaeng iyon. Sa kabilang banda, kara-rating lang ni Aki sa lugar, ngunit sinabi ng kanyang intel provider na mali ang direksyong tinatahak niya. Sinabihan siyang magpunta sa south, pero hindi niya alam kung saan iyon kaya't sinabi na lang nitong kumanan siya. Kailangan niyang makarating sa kabilang panig ng building, ngunit masyadong matagal kung babalik pa siya kaya dumaan siya sa isang maliit na alleyway. Kinailangan niya munang patigilin sina Dex at Sines para makalusot sa pader. Si Hikaru ay nauubusan na ng lakas mula sa mahabang pagtakbo, at bagaman mas mabilis ang pagtakbo ng braso,
Masyadong naubos ang enerhiya ni Hikaru kaya't hindi na niya kayang tumakbo pa ng matagal. Bigla siyang hinatak ni Aki at itinapon sa sahig habang inaatake niya ang mga drones. Pagkatapos, humarap siya kay Hikaru at Alma, tinawag ang braso na, Alma, at nagbanta na papatayin sila kung gagalaw sila. Ipinaalala ni Dex kay Aki na ang trabaho niya ay protektahan sila, hindi patayin, ngunit bago pa niya maipaliwanag ng maayos kay Hikaru, dumating ang weapons developer na may galit pa rin kay Aki dahil sa pagkuha ni Alma mula sa kanya, kaya't desidido siyang singilin si Aki. Habang abala ang dalawa sa pag-aaway, napansin ni Hikaru ang isang alleyway sa likuran niya kaya mabilis siyang tumakbo papalayo. Nakita ni Aki ang kanyang pagtakas, ngunit masyado siyang malapad dahil sa kanyang mekayod kaya't naiwan siyang nakaharap sa weapons developer sa kabilang bahagi ng pader. Nakalabas si Hikaru at muling nagsimulang tumakbo, ngunit nagsisimula na siyang magsisi sa kanyang desisyon na pumunta rito. Napansin ni Alma kung gaano kahirap na para kay Hikaru kaya sinabi nitong iwan siya dahil si Alma lang naman ang hinahabol ng mga tao. Kung iiwan siya ni Hikaru, makakatakas ito ng walang problema. Kahit natama si Alma, alam ni Hikaru na hindi siya makakagalaw ng walang tulong, kaya't nag-aalangan siyang iwan ito. Matapos matalo ni Aki ang weapons developer, naabutan niya ang dalawa at muli niyang binyantaan sila na sasaktan kung hindi sila susunod. Sinabi ni Alma kay Aki na makikinig siya sa mga hinihingi nito basta't pakawalan niya si Hikaru, ngunit tumuto si Hikaru at sinabing hindi siya aalis. Alam niyang delikado, pero pinili niyang manatili sa tabi ni Alma. Dahil mukhang lalaban si Hikaru, naghanda si Aki na pabagsakin siya. Hindi sigurado si Hikaru kung kaya niyang manalo, pero tiniyak ni Alma sa kanya na magkasama nilang kaya si Aki. Kailangan lang niyang sumugod at hayaan si Alma ang bahala. Hindi alam ni Hikaru kung ano ang mangyayari, pero nagdesisyon siyang magtiwala kay Alma at sumugod kay Aki. Naghanda si Aki na depensahan ang sarili, pero nang tumalon si Alma at nag-transform, napigilan nito ang hininga ni Aki at bumagsak siya sa lupa. Sinamantala ni Hikaru at Alma ang pagkakataon para tumakas. Makalipas ang ilang oras, nang masiguradong ligtas na, lumabas sila mula sa kanilang pinagtataguan at tumakbo palayo. Samantala, bumalik si Aki sa base at iniulat ang kanyang pagkabigo na mahuli si Alma. Hindi niya akalain na kaya ni Hikaru gamitin ang kapangyarihan ni Alma, pero kahit nakatakas siya, sigurado siyang hindi magtatagal at matutunton siya ng grupo ni Kagami, kaya kailangan nilang kumilos ng mabilis at hanapin siya. Kinabukasan, dinala ni Hikaru si Alma sa school dahil wala siyang mapaglagyan dito. Sinisikap niyang maging low profile upang hindi siya mahanap ng mga naghahanap sa kanila. Gayunpaman, laking gulat niya nang pagdating niya sa klase, na pag-alaman niyang si Aki ay magta-transfer sa kanyang class at halatang hindi ito masaya. Habang iniwasan ni Hikaru ang mabagsik na tingin ni Aki, may iba pang nagmamasid sa kanya, 2 agents mula sa isang kalapit na building. Sina T at W ay nagtatrabaho para sa Kagami Group at may misyon na mabawi ang trigger arm, kahit pa ito'y mangangailangan ng pagpatay. Bagaman ayaw ni T ang ideya ng pagpatay sa isang bata. Pagkatapos ng klase, patago si Hikaru papunta sa bathroom para makalayo kay Aki. Hindi niya akalaing susundan siya nito, lalo na sa school. Ngunit tila hindi naman ito pumunta para makipaglaban sa pagkakataong iyon. Iniisip ni Hikaru na ayaw lang ni Aki magdulot ng eksena sa loob ng school, pero kung hindi naman siya lalaban sa school, sa tingin ni Alma, mas mabuting subukan nila itong kausapin. Kahapon ay sobrang gulo ng mga pangyayari kaya't wala silang choice kundi lumaban kay Aki, pero nang iniisip niya ito ngayon, tila nagsisikap naman si Aki na maging friendly sa simula, kahit hindi ganoon ang pagkakaalala ni Hikaru. Wala rin naman masyadong tao na pwedeng pag-usapan ni Hikaru tungkol kay Alma, kaya ang options niya ay makipag-usap kay Aki o pumunta sa polis. Tinanong niya si Alma kung ano ang dapat nilang gawin, pero abala ito sa paglalaro ng toilet paper kaya hindi siya nakikinig. Gayunpaman, si Aki pala ay nasa kabilang stall at nakikinig sa usapan. Sinabi niya kay Hikaru na hindi magandang ideya ang pumunta sa polis dahil agad siyang ibibigay sa Kagami. Pumasok si Aki sa stall ni Hikaru at sinabi niyang narito siya para maging bodyguard niya, pero sobrang nahihiya si Hikaru dahil masyadong malapit si Aki sa kanya sa boys' restroom, kaya tumakbo siya palabas at hinabol naman siya ni Aki. Makaraan ng ilang sandali,
Nakatakas si Hikaru kay Aki at nagla-lunch kasama ang mga kaibigan niya. Dahil sa paghabol sa kanya ni Aki nitong mga nakaraang araw, iniisip na ng mga kaibigan niya na baka may relasyon silang dalawa. Pilit na idini-deny ni Hikaru ito, pero hirap siyang magpaliwanag ng mukhang totoo, lalo na't dumating si Aki sa rooftop para hanapin siya ilang segundo lang ang nakalipas. Tinawag siya ng mga kaibigan ni Hikaru para sabihin na narito siya, pero sa isang split second, biglang nawala si Hikaru. Sa kung anong paraan, nakapag-climb up siya at nagtagong parang magic. Hindi maintindihan ni Alma kung bakit siya umiiwas gayong napagdesisyonan na nilang kausapin si Aki. Biglang dumating ang isa pang kaklase ni Hikaru sa rooftop na kanina pa hinahanap si Aki. Nagpakilala siya bilang Meru at sinabi kay Aki na sa wakas ay magkikita na rin sila. Ngunit mukhang hindi masaya si Aki sa pagdating ni Meru. Ipinagpalagay ni Meru na kinakabahan lang si Aki bilang bagong estudyante, kaya inabutan niya ito ng tray ng cookies bilang welcome gift. Inisip ni Hikaru na baka magwala si Aki, pero sa halip, tila natuwa siya at kinuha ang isang dakot ng cookies at isinubo ang mga ito agad-agad. Nabigla si Meru sa bilis ng pagkain ni Aki, pero masaya siyang nagustuhan ni Aki ang regalo niya. Sinabi ni Meru na gusto niyang maging kaibigan si Aki, at pumayag naman si Aki. Nakita ni Hikaru na mas normal pala si Aki kaysa sa inaasahan niya, pero hindi ibig sabihin nito na gusto pa rin niyang kausapin siya. Kaya nagpasya siyang maglagay ng noise-canceling headphones at matulog na lang hanggang matapos ang araw para hindi niya ito harapin. Habang abala pa si Aki sa pagkain ng cookies, tinanong ni Meru tungkol sa relasyon niya kay Hikaru, at napagtanto ni Aki na nakalimutan niyang hinahanap nga pala niya si Hikaru. Upang maging helpful, sinabi ni Meru na may naisip siyang paraan para mapag-isa si Aki at Hikaru. Kinagabihan, habang sinusubukang umalis ni Hikaru ng school nang hindi napapansin, nilapitan siya ni Meru at binigay ang isang handwritten letter mula kay Aki. Alam na agad ni Hikaru kung tungkol saan ang sulat, at tulad ng inaasahan niya, gusto ni Aki na magkita sila. Hinayla ni Meru si Hikaru papunta sa isang abandonadong bahagi ng school at ayaw siyang paalisin dahil iniisip ni Meru na magko-confess ng pag-ibig si Aki sa kanya. Wala nang magawa si Hikaru kaya pumasok siya sa classroom kung saan naghihintay si Aki, at agad siyang sumigaw, nagalit dahil dinamay pa si Meru sa sitwasyon. Itinanggi ni Aki ang pagkakasama ni Meru at sinabing ideya lang iyon ni Meru, pero kahit ganon, sinusundan pa rin siya ni Aki buong araw, kaya gusto niyang malaman kung ano ang kailangan nito sa kanya. Ipinaliwanag ni Aki na miyembro siya ng isang organisasyon na tinatawag na ARMS at inatasan siyang bantayan si Alma at maging bodyguard nito. Sa tingin ni Alma, magandang balita ito dahil ibig sabihin ay poprotektahan sila ni Aki. Pero nilinaw ni Aki na si Alma lang ang dapat niyang protektahan, kaya hindi siya nag-aalala kung ano ang mangyayari kay Hikaru. Dahil nakaling si Alma kay Hikaru, wala siyang magawa kundi isama sila pareho sa HQ. Sinabi ni Aki na hindi nila sasaktan si Hikaru kung makikipagtulungan siya, at natuwa si Alma sa balitang ito. Ngunit hindi pa rin kampante si Hikaru na sumama kay Aki dahil hindi pa rin niya ito lubos na mapagkakatiwalaan. Nauunawaan ni Alma ang kaba ni Hikaru, pero mukhang may alam si Aki tungkol kay Alma, at nais pa rin niyang malaman kung sino at ano siya talaga. Dahil naaawa si Hikaru kay Alma, pumayag siyang sumama kay Aki kahit hindi siya tiyak dito, ngunit bago siya sumama, gusto muna niyang malaman kung bakit nawawalan ng power si Alma tuwing lumalayo siya. Sa narinig, natulala si Aki dahil hindi dapat posibleng mag-fuse ang isang Mekayu sa isang jacket, at wala silang impormasyon tungkol dito. Lumapit siya kay Hikaru at sinabing kailangan niyang dalhin siya para sa ilang tests, ngunit natakot si Hikaru sa pagiging agresibo ni Aki at tinanong si Alma kung may magagawa ba sila para makatakas. Sinubukan ni Alma gamitin ang kapangyarihan niya mula kahapon, pero kahit may malakas na liwanag, wala talagang nangyari dahil hindi sapat ang lakas ni Alma. Wala nang ibang opsyon kaya't hinayla ni Hikaru si Alma at tumakbo palabas. Ngunit nang subukan niyang lumabas sa front door, hinaranggan siya ni Meru at sinabi nitong kailangan niyang tapusin ang pag-uusap kay Aki bago siya makalabas. Samantala, sa labas, sina T at W ay nagbabantay sa entrance ng building pero dahil may isang schoolgirl na nakatayo sa labas, hindi sila makakakilos nang hindi nagpapakita sa kanya. Sa loob, patuloy na naghahanap ng paraan si Hikaru para makalabas,
ngunit lahat ng exit ay naka-board up kaya wala siyang magawa kundi pumunta sa itaas. Habang patuloy si Aki sa paghahanap sa kanya, iminungkahi ni Deck na magtungo siya sa kanang hallway, habang si Sinus naman ay sinabing sa kaliwa siya pumunta. Hindi sila pinansin ni Aki at sa halip, bumagsak siya sa sahig na tuluyang bumagsak sa ibabaw ni Hikaru. Ngayon wala nang takas si Hikaru. Hindi maintindihan ni Aki kung bakit siya tumatakbo gayong pinili naman ni Hikaru na palayain siya kahapon. Sinabi ni Hikaru na hindi siya kailanman papatay ng tao, pero hindi na siya pinakikinggan ni Aki at inisip nitong may binabalak si Hikaru at ginagamit lang si Alma. Sinubukan ni Alma na ipagtanggol siya at sinabi kay Aki na mabuting tao si Hikaru, ngunit hindi pa rin naniwala si Aki kaya't sinubukan ni Alma na gamitin ang kanyang kapangyarihan para protektahan siya, ngunit wala pa ring nangyari. Tinuring ito ni Aki bilang patunay na hindi talaga bonded si Hikaru kay Alma kaya't balak na niyang tapusin si Hikaru para sa kaligtasan ni Alma. Ngunit biglang pumasok si Meiro dahil narinig niya ang malakas na ingay, at ang posisyon nila ay nagbigay ng maling ideya sa kanya kaya tumalikod siya at umalis para bigyan sila ng privacy. Pagkaalis ni Meiro, muling naghanda si Aki para tapusin si Hikaru ngunit nawala na ito at nagtago. Kaya't nagsimula siyang maghanap sa buong paligid. Pagkaalis ni Aki, bumangon si Hikaru at sinubukang lumabas sa front door, ngunit sa pagkakataong ito ay hinaranggan siya ni W. Nakasuot ito ng uniform ng Kagami Group kaya agad na kinabahan si Hikaru. Sinabi ni W na kailangan niya ng tulong mula kay Hikaru, pero wala siyang balak tumulong dahil halos mapatay na siya ng Kagami Group gamit ang mga drones. Humingi ng paumanhin si W at sinabing nagkamali sila sa mga drones, ngunit ang totoo, humihingi siya ng paumanhin dahil hindi nila natapos agad ang trabaho. Pinaputukan ni Winner si Hikaru gamit ang sonic cannon. Kahit walang pisikal na pinsala, bumagsak si Hikaru dahil bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo. Habang hindi makagalaw si Hikaru, sinipa ni Winner ang pinto para bigyan ng malinaw na shot si Tus, pero nakaharang siya kaya't hindi ito makabaril. Pagkaalis ni Winner, nagawang hilahin ni Alma ang katawan ni Hikaru para iligtas siya mula sa bala, ngunit nasa panganib pa rin sila kaya't bumalik si Hikaru sa loob ng gusali. Sumigaw si Tus kay Winner dahil sinira nito ang kanyang shot, kaya't nagsimula siyang magpaputok sa mga dingding sa pag-asang tamaan si Hikaru. Natatakot si Hikaru na baka mapatay siya, pero may ibang inaalala si Alma. Kahit gumagamit ng Mecha-Yud si Winner, wala siyang nararamdamang anumang consciousness mula rito. Biglang tinamaan ulit ni Winner si Hikaru ng isa pang sonic wave, at bumagsak siya sa dulo ng hallway. Sa huling segundo, sinagip siya ni Aki mula sa isang bala. Pinaulanan pa ni Winner ng sonic wave si Aki na nagdulot din ng pagkahilo at pagkatumba sa kanya. Tuwang-tuwa si Winner sa pagpapahirap sa kanila, ngunit tumayo si Aki muli dahil kailangan pa rin niyang protektahan si Alma. Hinimok niya si Hikaru na tumakas habang may pagkakataon pa. Hindi komportable si Hikaru na iwan si Aki, pero pinilit siya nito dahil hindi nila dapat hayaang makuha ng Kagami Group si Alma. Habang tumatakbo si Hikaru, pinigilan siya ni Alma, sinasabing hindi siya komportable na iwan si Aki sa laban. Tumalon si Alma mula sa likod ni Hikaru at sinuntok ang pader para bigyan siya ng daan palabas, ngunit nawalan ng kapangyarihan si Alma nang lumayo siya kay Hikaru. Napagdesisyonan nilang magkasama na silang bumalik para tulungan si Aki, ngunit kailangan muna nila ng plano laban kay Winner at sa kanyang sonic cannon. Samantala, nagtagumpay si Winner sa pagtalunan si Aki gamit ang shackles na nag-aalis ng consciousness ng Mecha-Yud. Dinala niya si Aki papunta sa rooftop para kay Tus, ngunit laking gulat niya nang bumaba si Tus mismo dahil natatagalan siya sa pagkumpleto ng misyon. Tiningnan nito si Aki at tinawanan siya dahil sa kanyang kawalang laban, ngunit inutusan siyang buhayin si Aki at ibalik. Sinabi ni Tus kay Winner na bumalik sa gusali at hanapin si Hikaru, ngunit hindi niya kinailangang magtagal sa paghahanap dahil paakyat na si Hikaru sa hagdanan. Nang makita ni Hikaru si Winner, sinubukan niya itong suntukin, pero nadodge siya dahil hindi siya isang boksingero. Kahit hindi siya mahusay na lumaban, tiwala si Hikaru na hindi epektibo ang atake ni Winner laban sa kanya dahil nakasuot siya ng noise-canceling earpieces. Nagdulot ito ng sapat na oras para makabawi si Aki, ngunit napansin niyang nakagapos si Aki, kaya't naisip niyang itapon si Alma kay Aki upang tanggalin ang shackles ng Mecha-Yud.
Sa kasamaang palad, nagsimulang mawalan ng kapangyarihan si Alma nang lumayo siya kay Hikaru, kaya't kinailangan ni Hikaru na tumakbo pabalik para lumapit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagmintis si Tos sa madali sanang shot. Nakuha ni na Alma at Hikaru na palayain si Aki, at sa oras na makagalaw siya, hinatak niya si Tos at ginamit bilang human shield para sumugod kay Winner. Ayaw sana ni Winner na gamitin ang kanyang blast kay Tos, ngunit inutusan siya ni Tos na gawin ito para sa misyon, at kahit tinamaan si Tos, nawalan lang ito ng malay. Pagkatapos noon, pinabagsak ni Aki si Winner, dahil sa pinsalang dulot ng laban, malapit nang gumuho ang gusali. Bago ito tuluyang bumagsak, nagising si Tos at lumipad palayo, naiwan si Winner na matabyunan. Naging ligtas sina Aki at Hikaru, ngunit agad na dumating ang boss ni Aki mula sa ARMS at hindi siya natuwa sa malaking pinsalang dulot ng misyon. Dinala nila si Hikaru sa headquarters, at nang magising siya, ipinakilala siya sa leader ng ARMS na si Alges at ang mekayud niyang si Fist. Ipinaliwanag ni Alges na ang kanilang laban ay laban din sa Kagami Group, na may layuning kontrolin ang lahat ng mekayud tulad ng mga alipin. Hindi maalala ni Alma ang tungkol sa kanila, ngunit lumalabas na si Fist ay kanyang kapatid, at kailangan nila ng tulong niya para sa digmaang ito. Agad na pumayag si Alma, at nahikayat rin niya si Hikaru na tumulong, ngunit sinabi ni Aki at Alges na tanging si Alma lang talaga ang kailangan nila kaya hindi naman talaga kailangang nandoon si Hikaru. Habang natutulog siya, isinagawa ang ilang tests upang sukatin ang antas ng Arbitrium sa katawan niya. Ang Arbitrium ay isang enerhiya na gawa ng isipan ng tao at ito ang kailangan ng lahat ng mekayud bilang panggatong. Ngunit nang ilagay sa graph ang Arbitrium levels ni Hikaru, malayo ito sa average na mekayud user, kaya't makikita agad na tila nabigo si Hikaru sa paghawak sa mekayud. Sang-ayon si Alges na bagaman si Hikaru ang gumising kay Alma, siya rin ang dahilan kung bakit si Alma ay fused lang sa jacket at hindi niya magamit ang kapangyarihan nito. Kaya't sa ngayon, wala silang magawa kundi iwan si Alma sa pangangalaga ni Hikaru, ngunit ipinapaalala ni Alges na hindi siya maaaring kumilos ng mag-isa sa anumang pagkakataon dahil hindi niya kayang hawakan ang sitwasyon ng mag-isa. Sinubukan ni Alma na ipagtanggol si Hikaru at sinabing siya ang dahilan kaya't hindi siya nakuha ng Kagami, pero sinabi ni Ken na kahit paano, hindi pa rin kayang gamitin ni Hikaru si Alma, kaya't isa siyang liability. Biglang pumutol si Aki at sinabi niyang naniniwala siyang may kakayahan si Hikaru na gamitin ang potensyal ni Alma. Napatunayan niya ito noong unang beses na nagamit ni Hikaru ang kapangyarihan ni Alma, kaya tiwala siya na maaaring lumakas pa si Hikaru sa tulong ng kaunting training. Sa ngayon, ang training na ito ay binubuo ng pag-push up ni Alma sa rooftop ng school habang si Hikaru ay nakaupo lang. Natutuwa si Hikaru sa alok ni Aki na mag-training, ngunit hindi siya sigurado kung epektibo ito dahil si Alma lang ang gumagalaw habang siya ay walang ginagawa. Ipinaliwanag ni Aki na ang pagsasanay sa Arbitrium ay tungkol sa espiritu, kaya't kailangan lang niyang i-psych up ang sarili upang lumakas. Ngunit hindi pa rin niya nauunawaan kung paano makakatulong ang exercise sa pagtaas ng Arbitrium kaya't nagpasya siyang magtiwala na lang muna. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng tawag si Aki mula sa ARMS na kailangan na niyang bumalik sa HQ, kaya't pinutol ang training ni Hikaru at Alma at dinala sila pabalik. Nagkaroon ng mga insidente kamakailan kung saan sapilitang inaalis ang mekayud mula sa kanilang wielders, at ang lalaking ito ang ikatlong biktima sa linggong ito. Naniniwala si Alges na ito ay gawa ng bagong agent mula sa Kagami kaya't ang pangunahing layunin nila ay mabawi ang ninakaw na mekayud bago mahuli ang lahat. Hindi maintindihan ni Alma ang ibig sabihin nito kaya't ipinaliwanag ni Dex na kung ang isang tao ay sapilitang tatanggalan ng mekayud, mamamatay siya makalipas ang ilang araw. Hindi pa ganap na naiintindihan ang dahilan, ngunit naniniwala silang ito ay dulot ng pagtagas ng Arbitrium mula sa fusion point, na nagiging sanhi ng unti-unting panghihina ng tao hanggang sa tuluyang mamatay. Marami pa ang hindi alam tungkol sa Arbitrium, ngunit ang alam nila ay may malalaking epekto ito sa biological system ng tao. Kapansin-pansin sa sinumang fused sa isang mekayud ang kakaibang lakas ng katawan, ngunit sa kaso ni Hikaru, dahil hindi talaga fused si Alma sa katawan niya, isa pa rin siyang ordinaryong tao. Napansin ni Aki ang mga marka sa mga braso ng biktima at agad na naisip na ang may gawa nito ay gumagamit ng worm-type mekayud.
Alam na agad ni Alges ang direksyon ng iniisip ni Aki kaya pinaalalahanan siyang ang trabaho niya ngayon ay protektahan si Alma at hindi siya pwedeng makialam sa kasong iyon kahit na may personal na dahilan siya. Ngunit pagkaalis ni Alges, binaliwala ni Aki ang kanyang bilin at nagpas siyang imbestigahan ito para sa personal na rason, kaya kailangan niyang dalhin si Hikaru sa pagsisiyasat. Samantala, sa Kagami Group, naghahanap sila ng impormasyon tungkol kay Jun, na kababatang kapatid ni Kagami, na ninakaw ang isang experimental na artificial mecha-yud at biglang nawala. Ipinagkatiwala ng Kagami Group ang misyon sa White Ravens. Kinagabihan, nasa labas si Hikaru kasama si Aki, at napagtanto niyang iniimbestigahan nito ang kaso kahit sinabi ni Alges na huwag, ngunit iniisip pa rin niya kung tama bang naroon silang mag-isa. Sa di kalayuan, narinig nila ang ingay ng mga putok at nakita ang White Ravens na naglilibot sa paghahanap kay Jun. Itinanong ni Aki kay Amada, ang leader ng grupo, kung may alam siya tungkol sa worm-type mecha-yud wielder. Una, inakala ni Amada na isa lang siyang karaniwang estudyante, pero nang banggitin ni Aki ang mecha-yud, agad silang naging hostile dahil hindi nila maaaring hayaang malaman ng publiko ang tungkol sa mecha-yud. Pinagtulungan ng White Raven si Aki kaya't kinailangan niyang tawagin sina Sinus at Dex upang tumulong. Sa gitna ng gulo, natangay si Hikaru at sa kanyang pagtayo, napansin niya ang isang batang lalaki na may inhaler na nagtatago sa sulok. Sinabihan niya ang bata na mapanganib dito at tinanong kung ayos lang siya, ngunit hindi siya sinagot ng bata at tumakbo palayo. Nag-alala si Hikaru kaya't sinundan niya ito, iniwan si Aki na labanan ang White Ravens. Nakita ni Amada ang pagtakas ni Hikaru kaya't nag-transform ang kanyang mecha-jo sa isang motorsiklo at hinabol niya ang bata. Nasundan ng ilang White Raven member si Hikaru at ang bata, kaya tumayo si Hikaru sa harap ng bata upang protektahan siya. Naghanda na ang White Ravens na bugbugin si Hikaru para lang makuha ang bata, ngunit biglang lumabas si Alma at hinarang ang suntok. Napansin nilang paparating si Amada sakay ng kanyang mecha-yud bike, at nang lumingon si Hikaru para sabihing tumakbo ang bata, napagtanto niyang wala na ito. Sa kabila ng pagkawala ng target, napansin ni Amada si Alma kaya binago niya ang plano at ginawa siyang target. Agad na hinayla ni Alma si Hikaru para sa kanilang kaligtasan, ngunit mabilis na nakahabol si Amada gamit ang motorsiklo at nahuli si Alma. Ipinagmamalaki ni Amada ang pagkakakuha sa trigger arm, ngunit biglang sumulpot si Aki at pinabagsak siya sa motorsiklo. Sinimulan ni Aki ang pagtatanong kay Amada tungkol sa worm-type mecha-yud wielder, ngunit wala talaga siyang alam kaya't pinakawalan siya ni Aki. Nadismaya siya sa kawalan ng lead, ngunit nagalit din kay Hikaru dahil tumakas ito mag-isa. Sinubukan ni Hikaru ipaliwanag na nakita niya ang batang hinahabol at gusto niyang tulungan, ngunit hindi nakinig si Aki sa kanyang mga dahilan. Muntikan na niyang maipahamak si Alma dahil sa kanyang kapabayaan. Kahit nais man niyang maniwala kay Hikaru, wala siyang kapangyarihan para protektahan si Alma ng mag-isa. Habang pinagagalitan si Hikaru, pinagmamasdan sila ng batang lalaki mula sa rooftop at tila may interes din ito kay Alma kaya't naghihintay ito ng tamang pagkakataon para umatake. Sa lupa, naiinis si Hikaru kay Aki dahil siya ang nagdala sa kanya doon sa simula at hindi rin sinabi kung ano ang pakay nila, kaya't wala siyang rason para sundin siya. Ipinahayag niya na kung ganito rin lang ang treto ni Aki, mas mabuti pang umuwi na lang siya. Tinanong ni Sinus at Dex si Aki kung ayos lang nahayaan si Hikaru na maglakad mag-isa, ngunit dahil galit siya sa kanya, sinabi niyang wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari. Habang naglalakad si Hikaru palayo, sinubukan siyang kumbinsihin ni Alma na humingi ng tawad kay Aki dahil siya ang nagpoprotekta sa kanila, ngunit tumanggi si Hikaru. Para kay Jun, ito ay isang magandang pagkakataon para agawin si Alma mula kay Hikaru habang may alitan sila ng kanyang bodyguard. Ngunit bago siya makalapit kay Alma, hinaranggan siya ni Aki na, sa kabila ng galit, nararamdaman pa rin ang obligasyon na protektahan sila. Naisip ni Jun na sana'y hindi na siya kakailanganing harapin si Aki, ngunit dahil wala siyang pagpipilian, inilabas niya ang kanyang mecha-yud, isang worm type, na nagpagalit kay Aki dahil iniisip niyang siya ang hinahanap niya. Pagkatapos ng kanilang unang banggaan, napansin ni Dex na hindi si Jun ang talagang hinahanap ni Aki, ngunit sapat na ang sandaling iyon upang bigyan si Jun ng oras para palibutan si Aki. Samantala, naglalakad si Hikaru at iniisip ang alitan nila ni Aki nang biglang tumawag siya.
Sinabi ni Alma na ito na ang pagkakataon para humingi ng tawad, ngunit nang tingnan ni Hikaru ang kanyang phone, isang larawan ni Aki na nakabulagtang walang malay ang nakita niya. Tumawag si Jun gamit ang phone ni Aki at sinabi kay Hikaru na inalis niya ang Mechayud nito, at kung wala iyon, mamamatay siya sa loob ng ilang oras. Kung nais ni Hikaru na iligtas siya, kailangang pumunta siya sa lugar na tinukoy ni Jun. Tumawag si Hikaru kay Alges para ipaalam ang nangyari, ngunit sinabi ni Alges na hindi siya maaaring pumunta dahil iyon mismo ang gusto ni Jun. Sinabi ni Alges na magpapadala siya ng mga agents para matrack ito, ngunit sinabihan niya si Hikaru at Alma na manatili sa kanilang pwesto. Pagod na si Hikaru sa mga nagsasabing wala siyang kakayahan, at nagsisimula na siyang maniwala dito, ngunit tiniyak ni Alma na may magagawa siya kung gugustuhin niya. Tumanggi si Hikaru, sinasabing lahat ng magiting niyang ginawa ay dahil sa impluwensya ni Alma, at kung nag-iisa lang siya, isa pa rin siyang duwag. Tinanggap niya ang kanyang kahinaan, ngunit hindi siya nag-iisa ngayon, kaya't hiningi niya ang tulong ni Alma sa gagawin niya. Pumunta sina Hikaru at Alma sa abandoned warehouse na itinuro ni Jun. Binati sila ni Jun, at nang tanungin ni Alma ang dahilan ng ginagawa niya, ipinaliwanag ni Jun na nais niyang makuha ang trigger arm upang magkaroon ng pinakamalakas na katawan. Sinimulan siyang atakehin ni Jun gamit ang kanyang mecha, kaya kinailangan ni Hikaru na umiwas, ngunit nang magkaroon ng pagkakataon, sinubukan niyang lumapit at agawin sina Sinus at Dex. Ngunit naunahan siya ni Jun, hinarang ang bawat galaw ni Hikaru, at tinawag siyang mahina. Bagaman inamin ni Hikaru na mahina siya, hindi niya hahayaan itong pigilan siya sa paggawa ng tama kaya't sumugod siyang muli. Sa huli, nahijitan niya ang bilis ni Jun at napasok ang depensa nito, na ikinagalit ni Jun, lalo na't nagsimulang magkaasma siya kaya nagpa siya itong tapusin na ang laban. Nagbuo si Jun ng isang malaking kulungan at binigyan ng kuryente si Hikaru hanggang sa ito'y bumagsak. Nahuli ni Jun si Hikaru at nagsimulang ilayo si Alma hanggang sa tuluyang mapunit ang kanilang pagkakakabit. Nang sa wakas ay makuha ni Jun si Alma, natuwa siya na maaari na niyang ayusin ang kanyang katawan, ngunit laking gulat niya nang si Alma ay gumalaw at tinamaan siya. Hindi maintindihan ni Jun kung paano nakagalaw si Alma, gayong hindi ito dapat gumagalaw ng mag-isa. Lalo siyang nagulat nang makita niyang gumalaw si Hikaru kahit na dapat ay nasa bingit ito ng kamatayan. Nang magtama ang kamay ni na Alma at Hikaru, nagising ang tunay na kapangyarihan ni Alma, na ikinabahala ni Jun. Tinangka niyang bumuo ng kamao para paluin sila, ngunit malayong mas malakas na sina Hikaru at Alma kaya't madaling sinira nila ito at pinakawalan ang isang malakas na suntok kay Jun. Akala ni Jun ay nasalag na niya ang huling suntok, ngunit biglang sumugod si Hikaru at tinapos ang laban sa isang matinding suntok. Bagsak si Jun, at sa wakas, inisip ni na Hikaru at Alma na makakapagpahinga na sila. Ngunit mali sila, dahil dumating ang pinuno ng White Ravens. Akala ni na Hikaru at Alma ay magkakaroon pa ng isa pang laban, ngunit tiniyak ng lalaki na hindi siya binabayaran para lumaban sa kanila ngayon. Nais lang niyang kunin si Jun at pati sina Sinus at Dex. Hindi pumayag si Hikaru na makuha niya ang mga ito ng basta-basta. Handa nang gumamit ng puwersa ang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Jun at sinabi na gusto niyang siya mismo ang makatalo kay Hikaru, kaya ipinagbawal niyang saktan si Hikaru. Ibinigay ng lalaki ang Mechayud pabalik kay Hikaru ngunit sinigurado sa kanya na magkikita pa silang muli, at sa panahong iyon, hindi na siya makakatakas ng ganoon kadali. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Aki sa ospital na may reattached na sina Sinus at Dex, at nang malaman niyang si Hikaru ang nagligtas sa kanya, pumunta siya sa rooftop upang kausapin ito habang sinusubukan ni Hikaru na tahiin si Alma pabalik sa kanyang jacket. Naupo si Aki sa tabi niya, at kahit medyo awkward ang atmosphere, tinanong ni Hikaru kung ano ang hinahanap niya noong nakaraang gabi. Sinabi ni Aki na hinahanap niya ang taong pumatay sa kanyang pamilya, at ang tanging clue na mayroon siya ay worm type na Mechayud wielder ito. Hindi si Jun ang taong iyon, at dahil sa kanyang paghahanap ng paghihiganti, nagpadalos-dalos siya kaya't nagpapasalamat siya kay Hikaru sa pagliligtas sa kanya. Nais ni Aki na suklian si Hikaru kaya nag-alok siyang tumulong sa pagtahi kay Alma, ngunit hindi siya marunong magtahi, kaya sinubukan ni Hikaru siyang pigilan. Sa gitna ng kanilang pag-aayos, pumasok si Meru dala ang ilang sweets at maling akala ang kanyang naisip sa nakita.
Opisyal nang naging bahagi ng ARMS si Hikaru, at ilang araw pagkatapos, sinabak siya sa kanyang unang misyon. Habang nakasakay si Hikaru sa tuktok ng isang transport truck na nagdadala ng nakuhang Mechayud, nakita niya ang isang malaking lalaking mukhang mapanganib na minamaltrato ang isang scientist. Inabisuhan siya ng kanyang mga kasama sa ARMS na sundin ang plano at i-activate ang EMP sa sandaling dumaan ang truck sa interchange. Nais sanang sumunod ni Hikaru, ngunit nang makita ni Alma ang pang-aabuso ng matabang lalaki sa kanyang shackled mecha, hindi na siya makapagpigil kaya't gumawa siya ng aksyon na naging sanhi ng pag-flip ng truck at malaking aksidente sa daan. Nakaligtas naman si Hikaru, ngunit kailangan niyang tumakbo ng mabilis dahil nabunyag ang kanilang posisyon at siya na ngayon ay target. Sa kasamaang palad, inihagis ng malaking lalaki ang truck sa harap niya upang hadlangan ang kanyang pagtakas, at tila masama ang kalagayan niya. Kaya't sumaklolo si T, isang miyembro ng ARMS, kasama ang mecha niyang si Carrick. Nagpakawala ng maraming missiles ang kalaban na halos hindi naiwasan ni Hikaru, ngunit nang ilabas ng lalaki ang kanyang arm cannon at nagbantang gawing abo si Hikaru, biglang sumulpot si T at hinayla siya palayo sa panganib. Nagpasalamat si Hikaru sa tulong, at humingi ng paumanhin si Alma sa gulong dulot ng kanyang mga aksyon, ngunit hindi na sila nagtagal sa pag-uusap dahil muling natunton sila ng kalaban. Sa pagkakataong ito, hinarang siya ni Aki at pinabagsak sa lupa. Disappointed si Aki na napalpak ni Hikaru at Alma sa simpleng task kaya't inutusan niya si T na ilayo sila bago pa sila makagawa ng mas maraming problema sa misyon. Nang makatayo ang lalaki, napansin niyang may dalawang Mechayud si Aki, ngunit naniniwala pa rin siyang mas malakas siya dahil may tatlo siyang mecha. Sinubukan niyang sip-aim si Aki, ngunit madali siyang nahuli nito, at nang subukan niyang gumamit ng blast, nauubusan siya ng enerhiya at nawalan ng malay. Malinaw na ang paggamit ng Mechayud ay nangangailangan ng malaking stamina, kaya't kailangan ng matinding pagsasanay upang epektibong magamit ang higit sa isa, pagsasanay na wala ang lalaking ito, lalo na't mukhang hindi pa siya nakapasok sa gym kahit kailan. Sa tingin ni Aki, hindi na muling babangon ang lalaki, kaya tinawagan niya ang recovery team para kunin siya. Ngunit habang nakatalikod siya, biglang lumitaw ang isa pang tao at gumamit ng worm-type mecha upang gawin ang kung anuman sa lalaki. Nang mapansin ni Aki na may mali, nakatayo na muli ang lalaki, mas malakas kaysa dati. Hirap na si Aki na harapin ang kanyang lakas, at hindi maganda ang tsansa niya na manalo. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Hikaru at itinulak ang lalaki palayo. Sinigawan siya ni Aki na tumakbo palayo, pero hindi niya kayang basta panoorin na nasa panganib si Aki, kaya't nagpa siya siyang tumulong. Muling tumayo ang lalaki at nagpakawala ng laser cannon, ngunit agad itong nakita ni Hikaru at Alma, kaya't madali nilang na-deflect ang blast. Sinubukan ng lalaki na durugin sila gamit ang isang truck, ngunit hindi tinablan si Hikaru at muling sumugod ng mabilis, tinapos ang laban sa isang matinding suntok. Pagkatapos ng laban, lumapit si Tani at binati si Hikaru dahil sa kanyang husay, na tumulong sa kanilang pagligtas ng maraming Mechayud, at ikinatuwa ni Hikaru ang papuri. Ngunit mas interesado si Aki sa lalaki, sa HQ, habang naliligo si Aki, nagbalik sa kanyang alaala ang panahon kasama ang kanyang kapatid at ang pangakong protektahan ito, isang pangakong nabigo siyang tuparin. Kaya't ang tanging magagawa niya ngayon ay ang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Sa labas ng shower area, naghihintay ang scientist na tinanong ni Aki, ngunit nang lumabas siya, natulala ang scientist dahil unang beses niya itong makita na sariwa mula sa shower. Ipinaliwanag niya na naroon siya para magbigay ng ulat tungkol sa kaso na pinag-usapan nila, ngunit sa kasamaang palad, walang mahalagang impormasyong nakuha mula sa lalaking kanilang nahuli. Sinuri ang mga Mechayud na gamit nito at wala namang worm type, ngunit malinaw na naalala ni Aki na nakakita siya ng worm type, kaya't may kakaibang nangyayari. Sinabi ng scientist kay Aki na alam niyang nais niyang ipaghiganti ang kanyang pamilya at ipinangako nitong tutulong siya sa investigasyon, kaya't hinihikayat siyang umasa sa kanya at hindi kay Hikaru. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, nakaalis na si Aki para puntahan si Hikaru. Sa bahay ni Hikaru, nagising si Alma at napagtanto niyang pareho silang nakatulog ng matagal, at kung hindi gigising si Hikaru, mahuhuli sila sa school, kaya't sinubukan niyang hilahin si Hikaru sa kama sa pamamagitan ng kanyang pantalon at nag-alok pa ng tulong sa pagpapalit ng damit. Biglang pumasok si Aki sa kwarto ni Hikaru sa pamamagitan ng bintana at,
Dahil hindi pa siya handa para sa school, nag-alok itong tulungan siyang magbihis at hindi ito maaaring tanggihan. Samantala, sa school, excited ang mga estudyante dahil may bagong transfer student na paparating na sinasabing sobrang yaman, kaya't lahat ay gustong makilala siya. Biglang bumukas ang pinto at nakita nilang buhat-buhat ni Aki si Hikaru na kalahati lang ang bihis. Agad nilang inisip na may kung anong namamagitan sa kanila, at nagsimula ng mag-isip si Meru ng mga kwento. Nang ibaba ni Aki si Hikaru sa kanyang upuan, ipinahayag niya na may bagong transfer student na papasok sa klase nila. Ito ang unang beses na narinig ni Aki tungkol dito, at biglang may tumawag sa pa-system na sinasabing magpunta si Hikaru sa rooftop. Sumama si Aki kay Hikaru, at pagdating nila sa taas, naghihintay na si Jun. Pagkakita pa lang ni Saines at Dex kay Jun, agad silang umatake dahil sa ginawa niya kay Aki noong huling pagkikita nila, ngunit nagawa ni Jun na harangin ang atake gamit ang kanyang mecha. Naiinis siya dahil naiistorbo siya, kaya naghanda siyang pabagsakin si Aki. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Toto, ang pinuno ng White Ravens, na pinaalalahanan siyang ang tanging dahilan kung bakit pinahintulutan siyang mag-aral sa school ay dahil nangako siyang hindi niya gagamitin ang kanyang mecha sa loob ng paaralan. Ngunit ngayon, nilabag na niya ang pangako na iyon. Sinubukan ni Jun na ay dahilan na si Aki ang unang umatake sa kanya, ngunit tumanggi si Toto na gawing eksepsyon ito, kaya't napilitang i-retract ni Jun ang kanyang mecha at sumuko. Handang-handa ng pabagsakin ni Aki si Jun, ngunit pinigilan siya ni Hikaru dahil malinaw na ayaw na talagang lumaban ni Jun, kaya't pinili ni Aki na palayain muna siya. Nang umalis si Jun, nangako pa rin siya na balang araw ay makukuha niya ang trigger arm para sa kanyang sarili, ngunit ibang araw na iyon gagawin dahil ang tunay na dahilan ng pagpunta niya sa paaralan ay si Hikaru. Sinabi sa kanya ng scientist na gumawa ng kanyang mecha na kailangan ng panahon para mag-adapt ang mecha sa kanyang katawan, kaya't habang hinihintay niyang makuha ang buong kontrol nito, nagpasya siyang bantayan si Hikaru upang malaman kung ano ang sikreto niya sa paggamit kay Alma. Kapag nalaman na ni Jun ang sikreto ni Hikaru, sisirain niya ito at kukunin ang trigger arm. Napansin ni Hikaru na laging tinatawag ni Jun si Alma bilang trigger arm, kaya tinanong niya kung may alam pa si Jun na makakatulong dahil nawalan ng alaala si Alma. Ngunit bago pa siya makasagot, inatake siyang muli ni Aki dahil iniisip niyang masyadong delikado na pabayaan si Jun na buhay. Handa siyang ituloy ito, ngunit pinigilan siya ni Alma at Hikaru dahil kailangan nilang malaman ang anumang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Alma mula kay Jun. Habang naglalaban sila, nagsimulang umalis si Jun at pinaalalahanan si Hikaru na ang mga restriksyon sa kanyang mecha ay para sa paaralan lamang, kaya't kung mahuli niya si Hikaru sa kalye, hindi niya ito palalagpasin. Kinagabihan, magkasama sina Aki at Hikaru sa hallway, at sobrang dikit ni Aki sa kanya na nagsisimula ng mainis si Hikaru. Napilitan siyang ilihis ang atensyon ni Aki gamit ang isang imahinasyong onigiri upang magkaroon ng kaunting distansya, ngunit hindi nagtagal iyon dahil kahit saan siya magpunta, naroon si Aki. Sa huli, nagamit niya ang kanyang tanghalian bilang pang-akit upang mawala si Aki, kaya wala pa siyang nakakain. Habang nag-iisip siya ng gagawin, narinig niya ang boses ni Jun sa itaas. Naalala ni Jun na tinanong niya si Toto kung alam nito ang dahilan kung bakit kayang gamitin ni Hikaru ang trigger arm ng walang pagsasanay, ngunit wala rin siyang ideya. Kaya iminungkahi nitong baka may kinalaman sa kinakain ni Hikaru, at inialok ni Jun na ililibre siya sa lunch upang malaman ang sikreto ng kinakain niya. Bagaman tila kakaiba ang alok, may gustong itanong si Hikaru kay Jun tungkol sa nakaraan ni Alma, kaya pumayag siyang sumama. Ngunit bago pa makasagot si Jun, sinipa siya ni Aki sa mga paa, na ayaw payagan si Jun na lumapit kay Hikaru, kahit handa naman siyang tanggapin ang libreng lunch na alok nito. Sa huli, habang nasa banyo si Hikaru para makapag-isip, sinabi niya kay Alma na hindi niya alam ang gagawin dahil hindi siya pinapalapit ni Aki kay Jun. Malinaw na may alam si Jun tungkol sa nakaraan ni Alma, ngunit hindi ito mahalaga kay Aki, at mukhang hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Hikaru na tanungin si Jun tungkol kay Alma. Biglang nakaisip si Hikaru ng paraan upang makalapit kay Jun, lalo na't ngayong araw ang sports tournament. Habang nasa field, naisip niyang maaaring makausap niya si Jun, ngunit sa oras na iyon, hindi na niya makita si Jun saan man. Bigla na lang nataman si Hikaru sa mukha ng bola, at si Jun,
na nanunood sa kanya mula sa isang puno, ay hindi makapaniwalang ganun kabagal ang reaksyon ni Hikaru kahit pahawak niya ang pinakamalakas na mecha. Biglang naramdaman ni Jun ang isa pang bola na paparating kaya't agad siyang umiwas, ngunit tumalbog ito mula sa puno papunta sa ulo ni Hikaru, na tuluyang nawalan ng malay. Si Aki ang nagpasabog ng bola, at nang malaman niyang hindi si Jun kundi si Hikaru ang tinamaan, humingi siya ng paumanhin. Habang walang malay si Hikaru, nagkaroon ng pagkakataon si Aki na gawing realidad ang isa sa kanyang mga pantasya. Tinali niya si Hikaru ng ribbon at inayos ang eksena para sa isang laban nila ni Jun para sa karapatan kay Hikaru. Handa si Aki sa laban dahil may galit pa rin siya kay Jun dahil sa nangyari sa kanila dati, at si Jun naman ay palaging game sa kaguluhan. Pero dahil naroon si Meru, nagkasundo silang mag-fist fight lang. Enjoy na enjoy si Meru sa drama habang si Alma naman ay nagmamakaawa kay Hikaru na makiusap kay Aki na itigil ang laban dahil kailangan pa nilang makausap si Jun. Naisip ni Hikaru na ang tanging bagay na makakapagpabago ng isip ni Aki ay pagkain, kaya sumigaw siya na kung bibigyan siya ni Aki ng ilang minutong pribadong usapan kay Jun, ililibre niya ito sa isang buffet. Matindi ang tukso nito kay Aki kaya pumayag siya at hinayla si Meru palayo upang bigyan ng privacy sina Hikaru at Jun. Pagkasarili nila, tinanong ni Jun kung ano ang gusto niyang pag-usapan, at ipinaliwanag ni Hikaru at Alma na gusto nilang malaman kung may alam si Jun tungkol sa nakaraan ni Alma, lalo na tila interesado ang Kagami Group na hulihin siya. Sinabi ni Alma na nawalan siya ng alaala, kaya anumang impormasyon mula kay Jun ay magiging malaking tulong. Hindi makapaniwala si Jun na ang trigger arm ay talagang nagkaroon ng amnesia, ngunit sinabi niya kay Alma na maraming records tungkol sa kanya sa Kagami Group Archives. Matagal ng pag-aari ng Kagami Group si Alma, at ipinakita ni Jun ang isang lumang larawan bilang patunay, isang larawan ni Alma at Yakumo Kagami, ang founder ng Kagami Group at ang gumawa ng lungsod sa kung ano ito ngayon. Nabigla sina Hikaru at Alma. Ngunit hindi rin maipaliwanag ni Jun ang lahat dahil ang larawan ay kuha pa noong ilang dekada na ang nakalipas. Habang papalayo si Jun, pinapanood siya ni Aki mula sa tulay habang nakatali si Meru sa tabi niya. Tumawag ang scientist kay Aki upang ipaalam na natagpuan na niya ang lead sa worm-type Mecha-Yud user na hinahanap nila. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta sina Hikaru at Alma sa City Library upang magsaliksik tungkol kay Yakumo Kagami. Ngunit hindi maintindihan ni Alma kung bakit mukhang mahal ng mga tao ang Kagami Group kahit na gumagawa sila ng masasamang bagay sa Mecha-Yud. Sumang-ayon si Hikaru na hindi maganda ang mga kamakailang aksyon ng Kagami Group, ngunit mula sa pananaw ng mga tao, marami silang nagawa upang mapabuti ang lungsod kaya't minamahal sila. Napadpad sina Hikaru at Alma sa isang portrait ni Yakumo Kagami, at biglang napaluha si Alma sa pagkarobot dahil alam niyang may mahalagang koneksyon siya sa taong ito, kahit wala siyang maalala. Sa ibang bahagi ng lungsod, si Tani ay nahuli ng worm-type Mecha-Yud user at si Aki ang unang nakarating sa eksena. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman upang tulungan si Tani, napunit na ng worm user si Kerek mula sa katawan ni Tani at dinurog ito hanggang sa magkapiraso. Galit na galit sina Aki, Sinus, at Dex at umatake sa worm user, ngunit nakatakas ito bago sila makatama. Nang makalayo, nagtanim ito ng isang aparato sa katawan ni Tani at ginawang puppet upang labanan si Aki. Nang subukang tumakas ng worm user, gustong-gusto ni Aki na tiyaking ligtas si Tani, ngunit nais din niyang mahuli ang worm user. Kaya't sinapian niya si Tani at tinanggal ang worm control device upang maipagpatuloy ang kanyang paghahabol. Nakakuha si Hikaru ng tawag tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Tani kaya't agad siyang tumakbo upang suriin ito at natagpuan siyang walang malay sa alleyway. Dinala si Tani pabalik sa HQ, at dahil sa mabilis na aksyon ni Hikaru, may tsansa si Tani na mabuhay. Ngunit para kay Kerek, wala nang pag-asa dahil namatay siya. Bagaman Mecha-Yud ang mga ito, sila ay parang mga tao rin na maaaring mamatay, at walang magagawa para baguhin ito. Ang Mecha-Yud ay nagmula sa ibang dimensyon, naghahanap kay Ordella, ang ama ng lahat ng Mecha-Yud, at sa tulong ng ilang mabubuting tao, natagpuan nila ito. Ngunit sa isang eksperimento upang gisingin ito, nagkaroon ng aksidente na nagdulot kay Alma na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang ito ay masil, na posibleng dahilan ng kanyang pagkawala ng alaala. Ang susi kay Ordella ay nasa mga nakalimutang alaala ni Alma,
At kung sino man ang makuha nito ay maaaring magdesisyon ng kapalaran ng mundo. Samantala, nakipagkita si Aki kay Ken, at ipinaalam niya na ang worm-type user na hinahanap niya ay malaya pa rin. Natuklasan niya ito mula sa mga ulat ng insidente na may taong kumukuha ng mecha yud sa iba bukod kay Jun, at nangyayari ito sa loob ng ilang buwan. Sa galit, hinawakan ni Aki si Ken sa kwelyo at tinanong kung bakit hindi niya agad sinabi, ngunit depensa ni Ken, kakadiskubre lang rin niya at nag-hack siya sa ARMS database para tulungan si Aki. Binitawan siya ni Aki, ngunit kung matagal na itong nasa database, ibig sabihin alam ni Alges ang tungkol dito ngunit pinili niyang hindi ipaalam kay Aki. Sinabi ni Ken na malamang ay iniimbestigahan ni Alges ang mga insidente mismo dahil sinusubaybayan na niya ito sa loob ng 8 taon. Biglang nag-alarm, natanda na aktibo ulit ang worm-type user, kaya't nagmadali si Aki upang harapin ang kaaway. Sa wakas, natagpuan niya ang worm user sa isang walang laman na parking garage at handa siyang maghiganti para sa kanyang namatay na mga magulang at kapatid. Ngunit nang makita niya ang mukha ng worm user, nalaman niyang ito ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Fubuki. Noong bata pa sina Aki at Fubuki, naglalaro sila kasama sina Sinus at Dex, ngunit hindi talaga maintindihan ni Aki ang punto ng laro. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang kanilang ina at tinawag si Fubuki dahil siya ang kailangan para sa eksperimento. Dapat sana si Aki ngunit nasugatan ang kanyang binti kaya't si Fubuki ang pumalit. Masayang lumabas si Fubuki, ngunit iyon na ang huling beses na nakita siya ni Aki dahil sumiklab ang apoy sa pasilidad, at mula noon, hindi na nakita sina Fubuki at ang kanilang mga magulang hanggang ngayon. Hindi makapaniwala sina Aki, Sinus, at Dex na buhay pa si Fubuki, at ganoon din si Fubuki nang makita si Aki, ngunit halatang mahina siya dahil sa kanyang pag-ubo. Lumitaw ang worm mecha ni Fubuki at agad na hinampas ito ni Sinus at Dex sa pader. Marami pa ang kailangang sagutin, ngunit kailangang umalis agad dahil paparating na ang mga agents ng ARMS. Nang dumating ang mga agents sa garahe, wala silang nadatnan kundi ang basag na pader at isang sira na hair clip ni Aki, kaya alam ni Alges na naroon siya. Sa labas ng garahe, hawak pa rin ni Aki ang worm mecha at tinanong niya kung ito ang pumatay sa kanyang mga magulang. Sinubukan ng mecha na magpaliwanag na isang aksidente ang lahat, ngunit hindi ito pinakinggan ni Sinus at Dex dahil iniisip nilang nagsisinungaling ito. Nasa tabi ni Fubuki si Sinus noong araw ng insidente at malinaw niyang naalala ang pag-atake ng worm mecha sa lahat. Ang hindi niya alam ay kung bakit ito ginawa. Nakiusap si Fubuki kay Aki na itigil ang laban at sinabing hindi kasalanan ni Amaryllis, ang kanyang worm mecha, ang pagkamatay ng kanilang mga magulang. Sinisi ni Fubuki ang sarili sa nangyari at paulit-ulit na humingi ng tawad kay Aki habang sinusubukan siyang patahanan ni Amaryllis. May mas malalim pang kwento sa pangyayaring iyon, kaya't hiniling ni Sinus at Dex kay Amaryllis na ikwento ang tunay na nangyari. Noong araw ng insidente, maayos ang lahat, at masaya si Fubuki na ikinukwento sa kanyang ina ang laro nila ni Aki. Ang eksperimento ay para subukan ng posibilidad ng Arbitrium Amplification, ngunit nang magtama ang tingin ni Amaryllis at Fubuki, naganap ang isang di maipaliwanag na resonance na nagpalala ng sitwasyon. Matagal nang gustong kausapin ni Fubuki si Aki tungkol dito, ngunit natatakot siya dahil pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Siniguro ni Amaryllis kay Fubuki na hindi niya kasalanan ang nangyari, ngunit kahit pa sinasabing aksidente lang ang lahat, sinisisi pa rin siya ni Aki at nais niyang tapusin si Amaryllis doon mismo. Sa sobrang stress, nawalan ng malay si Fubuki, bagay na ikinabahala ni Amaryllis. Inisip ni Aki na dalhin si Fubuki sa ospital, ngunit sinabi ni Amaryllis na wala itong silbi dahil mula nang mangyari ang insidente, hindi na makagawa ng sariling arbitrium si Fubuki, at walang doktor o scientist ng ARMS ang makakatulong. Bagaman napapamahalaan nila ang mga sintomas niya, hindi na magtatagal si Fubuki sa ganitong kalagayan. Ayon kay Amaryllis, may isang paraan lamang upang matiyak na mabubuhay si Fubuki, ngunit napakahirap nito. Kinabukasan, nang mag-alarm ang oras ni Hikaru, ginaising siya ni Alma dahil oras na para sa pangkaraniwang pasok ni Aki sa kanyang bintana. Ngunit sa araw na ito, buo pa rin ang bintana, at sa halip na pumasok sa ganoong paraan, nag-doorbell si Aki.
Parehong nagtataka sina Hikaru at Alma dahil hindi kailanman gumagamit ng front door si Aki, ngunit mukhang ayaw niya itong pag-usapan kaya hindi na nag-usisa si Hikaru. Biglang dumating si Meiro kay Hikaru at Aki, at may nais siyang itanong sa kanilang dalawa. Dahil may malaking pagsusulit na paparating, iminungkahi niyang magkaroon sila ng group study session, kasama si Jun na kanina papalihim na nanunood kay Hikaru mula sa isang puno. Lumapit si Meiro kay Jun at tinanong kung gusto niyang sumali sa study group, ngunit tumanggi si Jun, sinabing hindi siya nagpunta sa paaralan para mag-aral. Binalewala ni Meiro ang sinabi ni Jun at sumigaw kay Hikaru, tinanong kung pwedeng sa bahay niya gawin ang study group. Sandaling nag-isip si Hikaru, gusto niyang makasama si Meiro, ngunit alam niyang malamang mag-aaway sina Aki at Jun, at ayaw niyang mangyari iyon sa kanyang bahay. Sinubukan niyang suyuin si Meiro na magbago ng plano, ngunit nagpumilit ito at hiningi ang suporta ni Aki. Maayos na tumanggi si Aki, ngunit pilit siyang hinihikayat ni Meiro, sinabing magandang pagkakataon ito para pumunta sa bahay ni Hikaru. Gayunpaman, pumupunta naman si Aki sa bahay ni Hikaru tuwing umaga kaya't hindi naman espesyal ang pagpunta doon para sa pag-aaral. Umalis siya at sumunod si Hikaru dahil napansin niyang may kakaiba sa kanya, ngunit tumanggi si Aki na sabihin kung ano ang problema. Samantala sa ARMS HQ, isang scientist ang naiinis na sa kawalan ng impormasyon kaya't pumunta siya sa workstation ni Ken at tinanong kung may alam siya tungkol kay Aki dahil matagal na itong hindi pumupunta sa HQ. Noong una, tumanggi si Ken na aminin ang anumang nalalaman, ngunit matapos ang kaunting persuasion, inamin niyang may kinalaman siya sa kasalukuyang sitwasyon ni Aki. Samantala, nakaupo si Aki sa tabi ng kanyang may sakit na kapatid habang ipinaliwanag ni Amaryllis kung paano nila sinusuportahan si Fubuki. Dahil hindi makagawa ng sariling Arbitrium si Fubuki, kinukuha ni Amaryllis ang Arbitrium ng ibang mecha users at binibigay ito sa kanya. Ngunit mabilis na lumalala ang kalagayan ni Fubuki, at kaunti na lang ang natitirang oras bago ito maging kritikal. Sinabi ni Amaryllis kay Aki na gagawin niya ang lahat para matiyak ang kaligtasan ni Fubuki, ngunit ang tanging paraan upang masiguro ang buhay ng kapatid niya ay ang kunin ang buhay ni Hikaru. Kasabay nito, sa iba't ibang bahagi ng lungsod, ang lahat ng mecha users na naapektuhan ni Amaryllis, mga miyembro ng ARMS at Kagami Group, ay biglang naging marahas ng walang malinaw na dahilan. Naisip ni Alges kung ano ang posibleng sanhi nito, kaya't inutusan ang lahat ng ARMS agents na pumunta sa field at pigilan ang mga nagwawalang mecha users, at nakatanggap ng parehong utos ang Kagami Group. Kinagabihan, papunta na sina Meiro, Jun, at Hikaru sa bahay ni Hikaru para mag-aral nang biglang nakatanggap si Hikaru ng mensahe mula kay Alges kaya't kinailangang magpaalam at tumakbo sa opposite direction. Pagdating sa HQ, humingi ng paumanhin si Alges sa mixing abiso, ngunit may problema siyang kailangan ng tulong ni Hikaru. 12 ng mecha users ang biglang nagwala kamakailan at naniniwala si Alges na ang may sala ay ang worm-type mecha user. May video rin si Alges kung saan nakikita si Aki na nakikipag-ugnayan ng maayos sa worm user, kaya't naniniwala siyang maaaring kasangkot si Aki sa insidente. Kung tama siya, nangangahulugang ipinagkanulo ni Aki ang sangkatauhan at ang mecha yud. Nais ni Alges na mahuli at dalhin si Aki para maimbestigahan, ngunit dahil sa lakas nito, maaaring kailanganin ng puwersa. Hindi makapaniwala sina Alma at Hikaru na pinaghihinalaan ni Alges si Aki, ngunit hindi pwedeng patakbuhin ang organisasyon batay lamang sa emosyon. Sumali si Aki sa ARMS dahil ang layunin niya ay umaayon sa interes ng grupo, ngunit kung nagbago ang kanyang layunin, walang makakapigil sa kanya na ipagkanulo sila. Tumanggi si Hikaru na maniwala na magagawa iyon ni Aki kaya tumakbo siyang hanapin ito bago siya maunahan ng ARMS. Ngunit itinanong ni Ken kung alam ba talaga ni Hikaru kung saan hahanapin si Aki. Sinuri ni Ken ang kanilang mga opsyon at nagkaroon ng ideya kung paano matunton si Aki, at kailangan nila ng tulong mula kay Winner. Agad na nakilala ni Hikaru si Winner bilang ang lalaking sinubukang patayin siya ilang araw na ang nakalipas, at halatang hindi gustong naroon si Winner, ngunit wala siyang masyadong pagpipilian. Bago sila magpatuloy sa plano, lumabas ang mecha ni Winner at humingi ng paumanhin ng profusely para sa mga aksyon ni Winner noong nakaraang araw. Naguluhan si Hikaru dahil akala niya ay brainwashed ang mecha ni Winner, ngunit matapos mahuli ng ARMS, tinanggal nila ang shackles at pinalaya si Karu.
Bagaman nag-aalangan si Ken na ipares muli si Karo kay Winner, wala nang iba pang maaaring gawin ang trabaho, at gusto ni Karo na ipakita ang kahalagahan ng katarungan kay Winner. Pinilit ni Karo si Winner na lumuhad at humingi ng paumanhin at nangakong magiging kapaki-pakinabang sila ni Karo sa kanilang misyon. Habang abala si Kim Aro sa paghahanap kay Aki gamit ang acoustic sonar upang subaybayan ang resident arbitrium niya, hindi naman matigil si Winner sa pagrereklamo na gusto na niyang umuwi. Naiinis na si Kim Aro kaya't sinigawan niya itong magtrabaho ng mas maigi para makabawi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Nagsisimula ng magduda sina Hikaru at Alma kung ito ba talaga ang pinakamahusay na paraan upang matagpuan si Aki, ngunit tiniyak ni Kim Aro na konting oras na lang at matutunton na nila siya. Bigla na lang inatake mula sa likuran si Hikaru, ngunit agad siyang naitabing ni Kajaro. Ang umatake sa kanya ay si Jun, na pagod na sa palaging pag-iwas ni Hikaru kaya't idineklara niyang hindi siya aalis sa tabi ni Hikaru hanggat hindi niya nalalaman ang lihim ng kapangyarihan nito. Dahil mukhang sasama naman si Jun sa kanila, tinanong ni Alma kung handa ba itong tumulong sa paghahanap kay Aki, ngunit ayaw naman talaga ni Jun kay Aki, kaya bakit niya gugustuhing tulungan sila? Upang hikayatin si Jun, sinabi ni Alma na ibabahagi niya ang maraming sikreto ni Hikaru sa study session kung tutulungan sila nito. Sa wakas ay pumayag si Jun, at nakarating ang balita kay Toto, na agad namang ipinaalam ito sa nakatatandang kapatid ni Jun at tinanong kung dapat ba siyang magpadala ng tao para bantayan si Jun. Ngunit hindi ito interesado sa kaligtasan ni Jun, sinabing mas mahalaga ang kumpanya kaya't hindi siya maglalaan ng mga tauhan para bantayan siya. Samantala, natunton na ni Kajaro ang arbitrium ni Aki sa isang parking garage, at malakas ang signal na nakuha niya kaya't naniniwala siyang malapit lang si Aki, ngunit nang marating nila ang pinagmumulan ng arbitrium signature, hinarap sila ni Aki na mukhang determinado na sundin ang payo ni Amaryllis para iligtas ang kanyang kapatid, kahit nangangahulugan itong magsakripisyo ng iba. Dito nagtatapos ang episode 5, mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod na bahagi.